Okay. Ayan. So, dito po sa ating programa, ito pong pinalabas natin sa umpisa. Ipinakita po natin ito pong mga certification, recognition nito pong ating kababayan na si Antonio Paulite. Na kamakailan, siya po ay tumanggap ng award dito po sa Metro Manila. At tayo po ay napabilib dahil sa talaga naman sa dami ng kanyang natanggap na pagkilala, recognition, award. At sabi nga po nila, sabihin po natin na naiiba talaga po itong ating kababayan na si Antonio Paulite. Actually, di ba, siya po sa kasalukuyan ay nakatira na sa Baguio at makikita po natin ang kanya pong kasuotan naman nang siya po ay tumanggap ng award diyan po sa nang siya po ay tumanggap ng award diyan po sa Okada, Manila, ay siya po ay nagkaroon po ng so kitang-kita po natin na yung pong kanyang kasuotan ay proud na po siya na talagang kasuotan po ng isang igorot. So talagang nakakabilib naman po ang kanyang natanggap na pagkilala. Kasi ito po ay isang gintong parangal. At ito po ay talagang nakapag-attend na po tayo ng ganitong mga event, ay talagang ang kinikilala po nila yung may mga nagawa na talaga. So palakpakan po natin ito pong ating kababayan na ito pong si Manoy Antonio Paulite naman. So maliban dyan, makikita po natin na marami na po talaga siyang napatunayan. Na sana bukas pangalawa ito pong ating kababayan naman, siya po ay ating makadao pampalad. Actually, nung nagkaroon po ng dapat magkita kami. Dahil pupunta po sana at i-cover ko po yung event. Hindi ko po inaasahan, akala ko nagbago yung date, in short, nakalimutan ko talaga. So, pero ang maganda po rito ay natuloy yung event at siya po ay tumanggap na ng award mula po sa diyan po sa Parangal, Gintong Parangal, diyan po sa Okada, Manila. Nung po ito, nung August 19, So, congratulations at talagang nakakabilib ang inyo pong performance. So, congratulations kabayan, ito pong si Manoy Antonio Paulite. So regards po sa inyo, talaga naman proud na proud po kami, lalong-lalo na po yung mga taga Salugon, yung pong mga taga San Jose, dahil po sa yung natanggap na pagkilala ng Gintong Parangal 2023. Okay, doon po sa ating mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, sa kasalukuyan po, dito po sa Metro Manila, dito po sa Parañaque, ay napakalakas po ang ulan. Kanina mula umaga, tanghali hanggang hapon, hindi po tayo nakaranas ng ulan. Pero pagdating ng hapon, ayan po talagang napakalakas po ang ulan sa kasalukuyan dito po sa Parañaque. Hindi ko lang po alam kung sa buong Metro Manila na ganun din po kalakas ang ulan. So doon po sa mga ating mga kababayan na sa kasalukuyan po ay nasa kalsada pa, at yung pong ating mga kababayan na kasalukuyan nasa biyahe
O lalo na po yung mga nagmumotor, ano, napakahirap kapag ganitong umuulan. At minsan ang iba wala pa pong kapote. At yung iba po maghapon na nasa kalsada na nagbiyahe kung saan napunta pagkatapos dumarating po ang ganito kalakas na ulan. Kapag hindi po kayo sumilong o kaya mabasa, napakahirap dahil maaari po tayong mapasma at maaari pa po tayong magkasakit. So, ingat-ingat po tayo. Opo. So, doon po sa ating mga kaibigan, no? Opo, kanina, dito po sa lungsod ng Parañaque, nagkaroon po ng kaganapan at nagkaroon po ng tinatawag na ito pong tinatawag na cash for work orientation. Opo, ito po ay ginanap sa lugar po ng Bali 5, Barangay San Antonio, Parañaque City. At doon po sa District 2 ay nagkaroon po ng beneficiaries na 860. Opo, sila po ay magkakaroon ng trabaho sa loob po ng 10 araw at tatanggap po sila ng tamang sweldo. Palakpakan po natin. Ayan. So ito po ay siyempre ito po ay proyekto ng ating lokal na pamahalaan ng lungsod ng Parañaque sa panguna po ni Mayor Eric Olivares at the same time din po ang programa ay galing po sa Department of Social Welfare and Development at ito po ay inilabas at ibinaba dito po sa lungsod ng Parañaque. So 860 po 60 ang beneficiaries po mula po sa Barangay Merbel, Barangay Vitales, Barangay Merbel, Barangay San Valley, Barangay Monwok, Barangay San Martin de Porres, Barangay Don Bosco, at ganun din po sa Barangay Marcelo Green, diyan po sa Barangay BF at Barangay San Antonio. So sila po ay nakatanggap ng yung pong ating mga kababayan ay magkakaroon po sila ng sweldo ng sa loob ng 10 araw na more or less mahigit 5,000 peso. Opo, so yung po sa nung umaga po yun. Pagdating naman ng hapon ay yung pong cash for work orientation ay ginanap naman po sa Distrito 1 dito po sa Barangay Santo Niño at nagkaroon din po ng beneficiary na umabot po ng 640. Opo, ito po ay galing sa iba't ibang barangay, sa 8 barangay ng Distrito 1. Ito po ay galing Baclaran, Barangay Tambo, Barangay Dungalo, Barangay Vitales, Barangay La Huerta, San Dionisio, at ganun din po dito sa Barangay San Isidro, at saka po itong Barangay Tambo. So, iyon po ay 640. At ito po ay siyempre kasama po ang ating Department of Social Welfare and Development at saka po itong tanggapan ng City Social Welfare and Development Office naman sa panguna po ni Ma'am Vivian Gabriel. Kaapo, at ang butihing mayor naman na si Eric Olivares ay nagbigay po ng mahalagang mensahe para po doon sa mga beneficiaries at nagbigay din po siya ng ulat para po doon sa mga kaganapan ng nakaraang mga araw at ganoon din po sa mga susunod na araw. Every now and then po ay nagbibigay ng ulat ang ating butihing Mayor Eric Olivares. Opo, so nabanggit na nga po natin nung kamakailan lamang po dito po sa lungsod ng Parañaque ay namigay po ng nagkaroon po ng palupa ang lungsod ng Parañaque dito po sa St. Mary of Peace dito po sa Barangay San Dionisio na mahigit
280 beneficiaries naman na sila po ay nagkaroon ng pagkakataon na magkaroon po ng sariling lupa dito po sa lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin yan dahil ito na po ang tugon, ito na po yung kasagutan doon po sa hinaing ng ating mga kababayan na nasa laylayan ng lipunan na wala pong lupa dahil every now and then, kapag kinukuha na po yung lupa ng may-ari, wala naman pong magawa dahil pribado yan. Anong magagawa mo kapag pribado ang iyong tinitirahan? Kapag hindi po nabibili ng pamalaan ang lupa, ay talagang napapaalis po yung ating mga kababayan na kahit 10 taon, 20 years, 50 years na naninirahan po yan, sila po ay napapaalis dahil nga po sa hindi naman talaga nila pag-aari. Opo, pero sa ginagawa po ng ating kasalukuyang pamalaan, wala nang, hindi na sila mapapaalis nabili na ng pamalaan ang lupa at unti-unti lang po itong babayaran ng mga nakatira doon. So, ang the best po rito sa kasalukuyan, nakikita po natin, ito pong aksyon ng City Council. Opo, dahil ang City Council po ngayon, sa panguna po ng nitong Vice Mayor na si Manay Juan Villapuerte naman, napakabilis pong desisyonan na mabilis ang deliberation para ma-aproban po yung mga ordinansa at resolusyon na kailangan po ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po itong tinatawag na palupa ng lungsod ng Parañaque. Palakpakan po natin yan. Credit po natin ito sa butihing sa mga konsyalis natin, sa Vice Mayor, ganun din po kay Mayor Eric Olivares, at ganun din po itong tinatawag na Urban Mission and Development Office, ito pong UMADO, at ito pong Local Housing Board naman sa panguna po ni Engineer Oka Fernandez. Palakpakan po natin. Ayan, so yung pong mga performance na yan, extraordinary performance po yan, dahil ang pinag-uusapan po dito, yung pananatili ng paninirahan, at saka po yung pundong inilalaan po dito ng lokal na pamahalaan, ay hindi po simple. Opo, malaking pera po ang ginugugol dito, o ginagawang, sabihin po natin, puhunan, para po ang ating mga kababayan, ay manatili na po sa kanilang kinatitirikan. Ayan, so yun po ay galing po yan sa, ang ating pong binanggit ay galing po dito sa lungsod ng Parañaque. Maya-maya dadagdagan pa po natin yan. At bago po tayo magpatuloy, gusto po muna natin i-regards yung pong ating makasama dito po sa Parañaque Net Radio Worldwide. At sabi nga po nila, yung pong ating mga kaibigan naman, opo, so yung pong dyan po sa Cavite, Batangas, at yung pong every now and then talagang nandiyan po sila, hindi umaalis. Ito pong ating mga kaibigan dyan po sa Hong Kong, sa Kuwait, maging dyan po sa Saudi Arabia na every now and then talaga naman tayo ay chinachat nila ng personal at minsan nangungumusta at batid po namin na sila naman ay naghahanap buhay dyan po sa ibang bansa. Kaya po ay bagamat malayo sa pamilya, at talagang ganun at dahil nga po dito sa ating mga programa, sa mga social media naman, madali na pong nagkakaroon po ng communication kahit nasa malayong lugar. Uy! Okay, so bago po tayo magpatuloy, Mr. Chairman, please patalastas. Okay, Senro. Magandang araw po sa ating lahat. Nananawagan po tayo sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa biyahero, mga meat vendors at sa ating mga namimili na magkaisa sa ating kampanya laban sa African Swine Fever
o ASF sa pangunguna ng Bureau of Animal Industry. Ang ASF ay isang viral disease na mabilis kumakalat at pumapatay ng mga baboy. At kung hindi mapipigilan, ay matindi ang epekto nito sa industriya. Especially sa mga baboy, lalo na sa mga nag-aalaga nito. Kaya buong puso po ang suporta ng pamahalang lungsod ng Parañaque sa kampanyang Super Pig at Dr. V upang ipaabot sa lahat ang kahalagahan ng pagsunod sa mga hakbang upang mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever. Sa mga nagbebenta ng baboy sa palengke man o sa internet, kumuha tayo ng Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate mula sa Veterinary Service Office at i-display ito sa iyong mga pwesto o website. Para naman sa mga consumers, bumili lamang tayo ng karning baboy mula sa mga sellers na may Certificate of Meat Inspection or Meat Inspection Certificate upang matiyak ang binibili natin ay hindi namatay dahil sa ASF. Sa mga biyahero naman, iwasan po nating magdala ng karning baboy at iba pang pork products. At kung hindi maiiwasan, ay ideklara sa Veterinary Quarantine Service upang masuri. Kayang-kaya nating sugpuin ang pagkalat ng ASF kung tayo ay magtutulungan at magkakaisa. Iligtas natin ang kabuhayan ng ating mga nag-aalaga ng baboy. Upang sa ganun, ay matiyak nating meron din tayong mabibili at abot kaya ang presyo ng karning baboy sa mga pamilihan. Muli po, nananawagan tayong magkaisa ang lahat sa kampanya laban sa African Swine Fever. Maraming salamat po. Mark Allen Besa to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itang batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Dapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa panguna po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Gawad Taga-Ilog at nag-champion po sa liquid waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayos South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course, our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023.
Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa. Ayan. So, ang natin pong pinalabas ay mula po sa Office of the Mayor. Ganon din po ito pong CENRO sa ilalim po ng pamumuno ni Boss Mark Allen Besa naman, na sa kasalukuyan ay presidente po ng NCR ng sa usapin ng CENRO, at saka doon na auditor po ng PENRO, Philippine. Ano ba meaning ng PENRO na yan? So Rig, congratulations, at batid po natin na talagang kayang-kaya naman po yan ni Sir Mark Allen Besa ang kanyang ipinagkatiwalang posisyon sa kanya. So congratulations po. At ngayong araw, marami na po yung mga players, basketball players ng FIBA. So talagang mukhang sa Biyernes, mukhang opening na yan, at gaganapin po yan sa Philippine Sport Arena dyan po sa lugar ng Bukawi. So mukhang yung pong ito pong North Luzon Tollway, no? Itong mukhang baka magka-traffic diyan sa Biyernes. Pangalawa, prinuklamang holiday po ng ating butihing Ferdinand Marcos Jr. naman, ng ating presidente, dahil siyempre gusto nila na ito pong ginanap na dito sa ating bansa, may pakita na 100% ang suporta ng ating gobyerno sa mga ganitong event, dahil yung pong mga basketball players na yan ay talagang naiiba po ang mga yan. Oo, international po yan lahat. At siyempre, ang ating mga kababayan, proud na proud, at dito po ginanap ang laro na yan. So actually, nung naka-cover na tayo nito, ay, di ba nagkaroon ako ng nito? Yung nilalagyan ng tubig. FIBA ang tatak nun. Nasa na ba yun? Di ba? Last year yun mukhang, wag mong wawalain kasi galing yun sa, ikaw talaga. So sana doon po sa mga pupunta po dyan sa norte, sa Biyernes, dyan po sa Philippine Sport Arena naman ay so sana all. At kung ako lang may pagkakataon na makapunta dyan at makapasok. Kaya lang
Magkano kaya ang ano niyan? Siyempre, malaki ang ano niyan eh. Magkano ang entrance fee kaya para makapasok diyan? Ano? Opo, so palakpakan po natin. Opo, yung pong mga bigating basketball player, kanina nakita po natin sa balita at talaga naman yung pong mga kaibigan natin na mga iniidolo. Yung pong mga basketball player nagsipag-abang diyan po sa airport para kahit malayo, mapitik mo man lang ng camera pag malayo at ikaw ang kumuha. Siyempre, proud na proud ka na dahil, bigatin yan mga, hindi ka basta-basta, di ba, alam nyo naman na mga mga high profile po yan, talagang mga VIP yan, mga yan, talagang ang ating, siyempre, ang ating gobyerno, talagang dapat sila po ay ingatan, dapat po silang bantayan, na maging ligtas po sila dito po sa ating bansa, para naman magkaroon po ng magandang reputasyon sa buong mundo ang ating bansang Pilipinas. Palakpakan po natin yan. At bagamat ang alam mo, actually, yung pong mga pagtaas ng gasolina, pagtaas ng mga presyo ng bilihin, kapag ito po ay lagi natin nababanggit, siyempre parang stress po dahil sa hirap ng buhay sa ating mga kababayan at yung pong isang nagtitinda ng medyo murang bigas na 38 pesos lamang. Actually, sabi nga po nila, masarap naman sa ingin, masarap naman kainin. Opo, pero sa atin, hindi natin dapat i-promote na magtsatsaga po tayo doon sa uri ng bigas na sabi nga po nila 20%, 30% broken. In short, mahinang klaseng bigas na po ang halagang 38 pesos lamang. Nagsasakripisyo na po ang ating mga kababayan para kahit papano, palagi po tayong may maiaahayin sa lapag kainan naman. So, kasi yung pong aking may bahay, bumili po ng bigas, dati-rati, nabibili niya po more or less 40, 50. Opo, kahapon bumili siya ng bigas, 60 pesos na po ang 1 kilo. So, talagang mabilis po yung pagtaas ng presyo ng bigas na nabanggit na po natin ito nung mga nakaraan. Dahil, ang ating presidente may pangako na 25 pesos. Oo, di ba? Nabanggit na rin po natin yung nakaraan. At ipinaglalaban sana natin na hanggat maaari, may balik na po yung bigas, yung National Food Authority, NFRIs, doon po sa palengke. Opo, yun naman ang pinaglalaban natin, na makabili ng murang bigas, pero hindi sinasakripisyo po yung kalidad. Di ba? Sa katulad po sa Kadiwa, paminsan-minsan, may bigas naman talagang nabibili. Kaya lang, at yun nga, medyo maganda at mura. O, di ba? So, noong nakarang araw, napabalita nga na yung pong manager, yung pong general manager ng NFA ay tila nasa ibang bansa dahil naghahanap ng bigas na mabibili. At ito po ay para sa gagamitin sa mga kadiwa. Pero sana magkaroon na pong bigas, NFA, doon po sa palengke. Kahit isang stall lang niyan, isang tindahan lang, at mula umaga hanggang tanghali lang ang bintahan. So malaking tulong na po ito doon sa ating mga kababayan na talagang hindi kayang bumili nung napakataas na presyo ng bigas.
Isipin niyo po yung aking may bahay, bumili 60 pesos, 1 kilo. Oo, di ba? Paano na lang pag bumili ka ng 10 kilo, di 600 na yan. Paano pag 20 kilos, 1,200 na? Oo, di ba? So, medyo mabigat na po yung usapin sa bigas. So, doon po sa ating mga kababayan, dito po sa Metro Manila, ang paninindigan po natin sa usapin ng bigas na yan, sana ibalik po yung NFA, maibaba po ng kaunti ang presyo ng bigas dahil ito po ay hindi po magandang palatandaan sa administrasyon ng ating Pangulo na si Ferdinand Marcos Jr. dahil po siya ay may mga binitawang salita na kayang ibaba sa halagang 25 pesos per kilo ng bigas. Opo, so yung pong rice tarification loan na yan, ano? Opo, so bukas pangalawa, hihimay-himayin po natin yan. Para yung pong pangunahing may akda o pangunahing proponente ng rice tarification na yan, sana maipakilala natin, maipalam natin sa taong bayan na ito ang author para po ang NFA rice mawala sa palengke. Opo, kasi nakapaloob doon na sinasabi na sa pamagitan ng batas na yon, yung mga importer natin ay magiging malaya at magbabayad po sila ng taxes sa kanilang pag-import kapalit noong hindi na pagbibenta ng NFA rice sa palengke. Iyon po ang nagiging masikip o masalimuot na pangyayari. Iyong gobyerno tinalian dahil sa batas na yan. Opo. So kanina po pala, diyan po sa ating mga kaibigan. At napadalahan po tayo ng imbitasyon tungkol po doon sa Manila Bay Forum, na ito po ay ginanap diyan sa lugar ng diyan po sa Manila Hotel. At ang mga po nito, at yung pong mga yung pong mga nag-organisa ay talagang bigatin po ito. Opo, kasi nag-organize po nito si dating Senador Juwilina at saka po itong dating spokesperson naman na ito pong si Mr. Kuluma. Opo, na kung saan dati po itong press secretary, at ang naging panauhin dito ay tila po itong si Madam ito pong si Madam Cynthia Villar. At ang una pong issue, ang una pong tinalakay dito, the main topic nung sinabing tinatawag na media forum, ay yung pong tungkol sa usapin ng reclamation dito po sa Manila Bay. Opo, dito po sa Metro Manila. So, wish ko lang na ito pong forum na to na inorganisa ng dating senador na si Juwilina at ganoon din po itong dating press secretary ni si Mr. Kuluma naman, ay maging malinaw sa mga kababayan kung ano po ang negatibong epekto nito sa ating kalikasan, sa ating karagatan, at kung ano naman po ba ang magiging positibong epekto nito para sa pag-unlad ng ating bansa sa usapin ng ekonomiya, sa usapin po ng trabaho, sa usapin po ng negosyo. Opo, dahil ang pangunahing dahilan po nito kaya nila nagtatambak diyan po sa Manila Bay dahil sa usaping negosyo. Di ba?
Opo, mabuti po yung ating mga kasama. Andiyan po si si Roberto Acid, Bertong Gala, at saka ito pong ating kasama na si Joel Sulante naman. At sila po ang naghati, sila po ang sila po ay nag-cover ng event. At sana sila po ay maihatid sa ating mga kababayan ang mga kaganapan sa nabanggit na Media Forum dyan po sa Manila Hotel. Kanina lang po ito, kanina pong alas 9. So, sana tuloy-tuloy po ito dahil ang mga nag-organize nga po nito ay mga bigatin. Opo, so ayan, so ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:16 ng gabi. Opo, so tuloy-tuloy pa rin po ang ulan, ano? Malakas, marami pong nakatinggang mga motorista dahil nagpapatining po ng lakas ng ulan. Ayan, so opo, so doon po sa ating mga kaibigan na batid po natin yung pong sa usapin noong motorcycle, ano, yung pong diyan po sa EDSA kanina po, so nagbigay ng sa atin ang ating kasama ni si Fred Lopez naman. Opo, so ang paninindigan po ng grupo ng motorcycle, lalong-lalo na po yung pong mga kasamahan natin na ARSAP, ganun din po yung PARS na sa panguna po no'y kasamang Fred Lopez naman. Actually, nang ako po ay palaging mumotor sa kabahaan po ng diyan po sa lugar ng Epifanio de los Santos Avenue or ito pong EDSA. At talagang ako po ay malaking pagpapasalamat ko sa yung nag-create noong motorcycle lane diyan po sa EDSA. Siyempre, ito po ay kredito sa dating MMD chairman naman at ngayon ay senador na si Francisco Tolentino naman. At ngayon, nung nagkaroon nga po ng pandemic, di ba? Nagkaroon ng batas po dyan at nagkaroon na rin po ng bicycle lane o yung bisikleta. Opo, kaya lang ngayong bumalik na itong bumalik na po yung ating pagbubukas ng ating mga negosyo, pagbabalik ng mga trabaho, at yung pong EDSA hindi na po sapat para sa mga motorista. Yun naman po talaga ang totoo. Ngayon, palibasa nga po nagkaroon po ng motorcycle lane, nagkaroon po ng bicycle lane. Opo, so malinaw na ang ating pong EDSA, hindi naman po para-parareho ang volume o dami ng iba't ibang uri ng sasakyan. Halimbawa, bisikleta, motor, kotse, van, bus. Opo, hindi naman talaga para-parehas ang dami niyan. Ngayon, dahil sa usapin ng motorcycle at saka bicycle na yan, malaki po ang kinakain yan ng bicycle lane na yan dahil yung isang buong kalsada hinati. So in short, nang ako po ay palaging nagmumotor mula po rito sa Parañaque, pupunta po ako ng Quezon City, papunta po ako ng Fairview o Caloocan, talagang mapipilitan ka na dumaan po doon sa bicycle lane dahil una, kulang naman yung bilang ng bisikleta. Opo, maluwag na maluwag po yung itong bicycle lane. Samantalang yung pong sa motor at saka yung mga kotse, sobrang sikip. Hindi na po tumatakbo dahil po sa dami ng sasakyan. Ngayon, kapag makita mo na yung
basically, wala naman dumadaan, kahit anong disiplina mo, kahit anong tino mo bilang driver, bilang motorista, talagang dadaanan mo po yun dahil wala naman laman, wala naman bisikleta. Bakit ititingga yan samantalang nagkakanda ipit-ipit na kami? Opo, di ba? At ang mabigat dito nung Lunes, di ba? Martes ngayon. Opo, nagkaroon po ng implementation ng 1,000 multa kapag ikaw ay mahuli doon sa bicycle lane. Opo, at ang maganda na lang, siguro nag-iisip-isip po itong MMDA, nag-iisip-isip po itong LTO, siguro kapag nakikita nila sa CCTV na talaga naman maluwag yung sa bicycle lane, mabuti sabihin po natin na kumambyo yung pamunuan po ng MMDA na by sharing na ang gagawin para po dyan sa daanan ng mga bisikleta na yan at tila ipapagamit na po sa mga motorista at doon po sa mga nagbibisikleta. Opo. So, ang problema po dyan, actually, nakikita ko rin po, kasi may mga harang din yan. Nung kapanahonan ko po, nung ako po ay inspector sa EDSA, at saka nauso yung mga pinsing o yung mga bakod-bakod sa EDSA, at saka po yung mga barrier, sa EDSA, kapag gabi, hindi po yan sinasanto. Lalo na po yung mga plastic barrier na yan na maliliit sa kaya ng bicycle. Kapag gabi, malamang, hindi rin po yan sasantuhin. Ayan. So, mabuti na lang po itong sabi po ni ating kasama na si Bishop, malakas ang eco. Mr. Chairman, bawasan mo nga ito. Ayan, sabi niya, watching all the way from my office. So, thank you so much, Bishop. At nahalata niya na malakas daw po yung eco. So, bawasan mo ng konti kasi kapag malakas ang eco, para tayong nasa ilalim ng sa ilalim ng lupa. Ayan. So mayroon pa rin. Saan kaya yun nagsimula? Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, kaya po natalakay po natin yan dahil ako po ay matagal din na nagmumotor hanggang ngayon. Opo, kaya talagang, ayan, mabawasan ng konti. Talagang kapag ikaw ay nagmumotor dyan sa EDSA, mararanasan mo po talaga na dumaan dyan dahil, mahina na masyado, lakas-lakasan mo. Ayan. So, talagang, tama, okay na. So, talagang, opo, so, yung po mga motorista, talagang, kahit gaano kadisiplina mo, kapag walang laman, yung motor ay itong bicycle na yan, maniwala ka sa akin, talagang susunod ka doon sa mga dumadaan para mabilis na makarating doon po sa paruroonan naman. Parang yan. Okay, so ayusin mo nga, Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng 9:23 ng gabi. Opo, dito lamang po yan sa ating programang Manibela ng Masa on the Go, and of course, dito po sa ating himpilang Paranaque Net Radio Worldwide. Opo. So, ayan. So, doon naman po talaga sa bagong executive order yata yun ng ating Vice President Inday Sara Duterte naman. Yung pong may yung sabi na lahat ng uring nakadikit doon po sa dingding ng paaralan, doon po sa kanilang classroom, ay pinatanggal daw lahat. Opo, so kasi karamihan, halimbawa, kapag ikaw ay nasa elementarya o kaya sa kinder, di ba maraming mga dinidikit po sa dingding para every now and then,
Lalo na yung abacada, di ba? At saka yung multiplication, at saka yung body parts, o yung, tama, yung ano ng ating mga katawan, mayroon yan sa mga paaralan eh. At lalo na yung multiplication table, na mayroon pong nakadikit po yan sa dingding. Opo, kaya lang may bago pong utos ang ating sekretary naman ng edukasyon, sekretary ng karunungan. Actually, hindi ko masyado maunawaan. Opo, halimbawa, yung pong mga larawan ng ating mga national hero. Halimbawa, larawan ni Jose Rizal, larawan ni Andres Bonifacio, larawan ni Lapu-Lapu, hindi na pwede sa loob ng paralan. At siguro ganun din yung mga lingkod bayan, halimbawa, ang dating presidente na sino bang una nating presidente ng Republika ng Pilipinas? Si Aguinaldo ba? Bahala na kung sino. Total pinatatanggal na di ba? Si Aguinaldo, si Manuel Quezon, Manuel Rojas. May presidente ba tayo Manuel Rojas? Mayroon di ba? Manuel Quezon, Manuel Rojas din ba? Ba parang hindi ko maklaro yung Manuel Rojas, hindi ko klarado. At ganun din, siyempre, yung pong inabutan natin, yung presidente na ang hindi natin inabutan, si Diosdado Macapagal. At Diosdado Macapagal, si President Elpidio Quirino. Aba, talaga naman may ano pa tayo ng konti, Elpidio Quirino, Diosdado Macapagal. Mayroon pa talagang may mga presidente pa na hindi natin nabanggit. So, mawawala na po yung lahat doon po sa classroom. Ganun din siyempre, yung pong presidente, yung dating presidente na si Ferdinand Marcos, mawawala na po yung sa classroom. Kung wala na pong mga nakakabit doon, so, kapag yung batang nag-aaral, halimbawa, yung teacher, halimbawa, wala, na late. Halimbawa, ang pasok alas 7, dumating ng 7:30, at yung mga bata ay nasa loob na ng classroom, anong gagawin? Matutulog. Kasi actually, nung kapanahonan ko, gusto kong ipalam sa inyo, nang ako po ay nasa elementarya, kasi hindi naman po ako nag-kinder Wala namang kinder ng mga kapanahonan ko Walang kinder di ba? Ako po, kapag ako ay maaga doon sa classroom, ang ginagawa ko, tingin-tingin po ako doon sa dingding. Halimbawa, mga presidente, yung mga pangalan mga presidente, nandoon sa isang tarpaulin, yung tarpaulin ba yun? At palagi ko po yung tinitingnan binabasa ko po yan, at every now and then, tinitingnan ko kapag nakakalimutan ko. So, tingnan mo lang ng konti. Madali mo nang maalala Pagkatapos, yung po sausapin ng multiplication na yan, yung 1 times 2 equals 2, yung 2 times 2 equals 4, o yung 5 times 10 equals 50, mukhang napalayo tayo, Doon po muna tayo sa 2 times 2 equals 4, 2 times 3 equals 6, palagi ko pong tinitingnan yan sa loob ng school, sa dingding. At saka yung panalangin, di ba? May prayer din yan. Tinitingnan ko rin po yan kasi siyempre gusto natin ma-memorize. At yung pong mga lugar, halimbawa, yung mga Mayon Volcano, yung mga rice terraces na yan, may mga yan sa loob, dati-rati nung sa elementarya. Sa aking pagkakaalama, nakakatulong po ito para ma-memorize natin, para matuto tayo,
Total, yung pong mga ano na yan may bahagi po yan ng bahagi po yan ng pag-aaral o sabihin po natin, bahagi po yan ng edukasyon yung para matuto tayo na isang tingin mo lang sa dingding, alam mo na. Ngayon, kapag wala na po yun, paano? Ulit-ulitin ng teacher kapag nakalimutan mo. Halimbawa, teacher, sino na po ba yung naging bayani na naging tagagamot ng Katipunero? Di ba? Sino ba yun? Sino? Di ba ang pagkakalam ko si Melchor Aquino, no? O kung sino man yun. So, makikita po yan sa dingding Ngayon, wala na. Opo, dahil sa bagong patakaran ng ating Vice President na si Manay Inday Sara Duterte. Dahil ang pinaka-main purpose daw po para yung mga mag-aaral ay makapokus doon po sa tinuturo ng guro. Sang-ayon naman tayo doon ang tanong, yung mga nakadikit sa dingding, destructive ba yan? Di ba? Yung pong mga national heroes natin, na sila po ay nagbuhis ng buhay para mas karon tayo ng kasarinlan at gustong ipakilala ng ating mga guro na kahit papano, every now and then, makita ng ating mga estudyante o mga mag-aaral na ito pala mga taong ito ay malaking naitulong sa ating bansa. Ngayon, dahil po sa paglilinis, ay isasakripisyo po ang mga ito sa hindi ko malamang, sa hindi ko tanggap na dahilan. Di ba? Ano ba naman yan? Ano pa ba ang karamihan nakikita natin sa loob ng classroom? Opo, yung talagang kinagisna natin. Opo, dati-rati nung grade 1, grade 2, nandyan sa harap, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q na yan Kaya madali kong na-memorize yan dahil nandyan yan sa harap ng blackboard di ba? Ganun din yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nandyan din po yan. Opo, so hindi ko alam baka pati ipalis. Di ba? So ano pa? Tapos siguro pwedeng halimbawa, Santo Niño. 'Di ba kasi yung mga teacher minsan Katoliko, karamihan naman po Katoliko. Opo, para naman sa mga bata na pumapasok sa paaralan, tuwing umaga, pagpasok, nananalangin po tayo. Opo, 'di ba nananalangin po tayo? Siyempre, kapag tayo ay nananalangin, kahit papano, magkaroon din po ng respeto. So, nagkakaroon po ng santo or santa sa loob po ng paaralan. So, ang problema ay ang kautosan, tanggalin lahat. Opo, di ba? So, medyo mabigat po ito. Kaya bukas pangalawa, pupunta po tayo, iikot po tayo sa mga paaralan at tingnan po natin ang mga kwarto kung ano po ba ang tinira nila doon po sa kanilang kwarto hinggil sa kautosan po nito ng Secretary ng Edukasyon na ito pong si Vice President Inday Sara Duterte. Pinabibilib tayo nito, yung walang kamuang-muang na nakadikit sa dingding, napansin. Di ba? So, di ba? Dati-rati, maganda. Sang-ayon po tayo doon sa kanyang humingi ng intelligence fund. Dahil kailangan daw po ito para yung pong mga tao ng iba, sabihin po natin, magkaroon ng pagmumonitor, pagmamatsyag doon po sa mga estudyante na tila nabubula nung makakaliwang grupo. Sang-ayon po tayo doon na magkaroon siya ng intelligence fund
para naman maproteksyonan ang ating mga mag-aaral. Lalong-lalo na po yung mga nasa high school. Opo, kasi yung mga nasa high school, madali po itong madali pong mahikayat. At yung pong ganun din, siyempre yung pong mga nasa kolehiyo, marami pa rin. At ang problema po nito, yung mga nahihikayat po nila, yung pong galing sa mga pampublikong universidad ng Pilipinas. Oh, di ba? So, dapat lang talaga ng ating Department of Education magkaroon po ng pondo tungkol po sa usapin na yan. So, very good po yung very good. Sang-ayon po tayo. Pangalawa, ang inyo pong lingkod, sang-ayon din po ako doon sa compulso o talagang mandatory pagbabalik ng tinatawag na ROTC, yung pong Reserve Officer Training, ano pa yung iba? ROTC, di ba? So, sang-ayon po tayo dyan dahil ako naman po ay naniniwala na lalong-lalo na po yung ating mga kabataan, yung pong ating mga kalakihan, kailangan po na magkaroon po sila ng disiplina. Opo, kasi ang mga kabataan ngayon, dahil sa tinanggal po yung sa usapin ng ROTC na yan, talagang halos anak mo pagdating sa takbo ng isip, sa takbo ng usapin ng disiplina o respeto, ay tila kalibil mo na lang. Opo, di ba? Nang ako po ay nasa high school, di ba? Mayroon tayong tinatawag na CET. Ngayon wala na yata yun Yung CET, tila wala na po yan sa high school. Nung mga kapanahonan ko po kasama po tayo doon sa mga officer ng CET na talaga naman naramdaman po natin na mayroon pong disiplina. Opo, dahil tinuturo doon di ba? Sa usapin ng disiplina diyan po sa mga kabataan, babae at lalaki. Nung tayo po ay umapak na ng kolehiyo, ay nagsimula, kasi medyo late na po tayo, ay nagsimula na po yung hindi na po mandatory. Pumili ka na lang kung ano ang gusto mo. Di ba? Ako noon, working student na po ako, pinili ko na magtrabaho na lang. Hindi na po ako nagre-report tuwing Sabado. Opo. Ang problema lamang, yung pong iba ay talagang ayaw na po nilang magpasailalim sa usapin ng CET na yan. At gumagawa na lang pong kung ano-anong mga dahilan para makaligtas sila. Kasi una, ay yung pong ROTC na yan talagang pahirapan talaga yan. Sabihin natin na mabababad ka sa initan. Kung magkamali ka, squat or push up. At saka yung may mga ano pa yan, may mga, di ba, kailangan pa ng mga dapat gawin. So, sa side ng estudyante, sa side ng magulang, maaring pabigat po ito. Pero ang wala man lang, hindi man lang inisip ng ating mga magulang o ng ibang grupo, na pabor naman po ito sa development ng estudyante. Kasi ang pinag-uusapan dyan tungkol sa tinatawag na makabayan, di ba? Yun ang na maging makabayan tayo. Hindi yung katulad ng iba na makakaliwa tayo. Di ba? Dapat maging loyal tayo sa ating gobyerno. Dapat maging loyal tayo sa watawat ng Republika ng Pilipinas. O kaya dapat maging loyal tayo kung ano ang pinaglaban ng mga hero o ng mga yung pong mga bayani natin para sa ating kasarinlan. Ang problema ngayon, yung mga kabataan, hindi mo alam kung may nakatayo nga tayong watawat, every now and then itinataas, ibinababa, at may gobyerno tayo na mula po sa Malacanang hanggang sa barangay,
ito pong mga kabataan na to, sinasanto yung kabundukan. Oh, di ba? Sinasanto nila yung mga iniidolo nila na patago-tago. Oh, di ba? Iniidolo nila yung mga hinahanap ng batas. Iniidolo nila yung nagpapabagal sa takbo ng ating ekonomiya. Dahil kapag sila po ay nasa kabundukan, sila po ang hari. Kapag yung pong mga negosyante na pumasok doon sa kanilang teritoryo at hindi po nagbigay ng tinatawag na revolutionary tax, yari ang iyong mga kagamitan, baka masunog lang. Opo. So, yun po ang isa sa mga problema ng ating bansa. Yung pong mga grupo na ayaw magpasakop sa ating gobyerno, pero kapag nagkakaproblema, sa gobyerno po sila lumalapit sa malalim o sa pailalim na pamamaraan. Pangit. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Mr. Chairman Patalastas, please. Senro. Mark Allen Besa, to deliver his message of support. Ito po isa pong mga kalikasan at maagos na hapon po sa ating lahat. Gusto ko lang itong batiin ang mga kapitan na dito ngayon. Si Kapitan Noel Hapdos ng Barangay San Isidro, ang aking idol. Kaya po, si Kapitan John Quezon ng Barangay Tambo. At si Kapitan Marilyn Burgos ng Barangay Donggala, kayo nandito. At yung mga kagawad, si Kagawad Lani, Kagawad Darwin. Salamat po sa Asyana, sa panguna po ni Engineer Risa. Dahil po siya po yung aming adapters, kaya po kami nagkaroon ng award ng Dawat Taga-Ilog at nag-champion po sa Liquid Waste sa tulong po ni Kapitana Jen ng Barangay Tambo. Okay, ayun lamang po siguro at magandang hapon po sa atin na. Sa ating mga kawani po ng DNR, sa pangunguna ni Director Bobby Tagapan, DNR NCR Mayo South, kay Engineer Risa Montances. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga kaibigan from the DNR Metropolitan Environmental Office South, our gracious hosts from SM Sukat, and of course our kababayans from the city of Parañaque, and welcome to today's Gawad Taga-Ilog Roadshow 2023. Our lead agency for all of these programs is CENRO, the City Environment and Natural Resources Office, under the leadership of Mr. Mark Allen Besa.
Ayan, so talaga naman ang senro, ano? The best, talagang ito pong si Pres Mark Alin Bisa. Okay, so doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao, ang oras po natin ay ganap ng alas 9:46 ng gabi. Opo, sumalakas pa rin po ang ulan doon po sa ating mga kaibigan na kasalukuyan ay nasa kalsada. Ingat po kayo. At siyempre, regards po natin, ito pong nasa online, Mr. Paulito Antonios. Aba naman talagang magaling po ito. Palakpakan po natin. At saka po itong ating kasama na ito pong CFC Garden Community na ito pong si Bishop Jerry de los Reyes ay talaga naman nasa online. At ganoon din po itong si Kagawad Tino Castrense ng Barangay San Vale. Regards ko po kayo, ito pong Unit 5 natin, ito pong kasalukuyan ay talagang mapapalaban sa darating na barangay election. Ito pong si Kagawad Tino Castrense. Opo, so ipipm kita Kagawad kapag kasi may kakausapin tayo na talaga naman sabi niya nga baka sakaling siya po ay kahit papaano ay makapag-provide naman ng paraphernalia para sa iyong pagtakbo. So, ipipm kita. So, ganun din po yung ating pong mga kasama dito po sa lugar ng Fairview, North Fairview, sa panguna po ni Chief Freddy Lopez na Unit 12, Direkta. At siyempre, yung pong natin, yung ARSAP, yung pong Unit 6, Media Patrol, Unit 7, Express Paranaque News. At ganun din po itong Ratsada News dyan po sa lugar ng Muntinlupa. Regards ko po kayo. Opo, siyempre kasama na rin po yung ating kasama sa Usapang Kalye. At ganun din po ito pong Yours in Public Service ni Professor John Matundan at saka po yung Tingog Bicol noon ng ating kasama na si Nelson Salgado, maging ito pong Tili Radio ni Reden Oro. Opo, so doon po sa ating mga kaibigan, nabanggit lang po natin yung pinag-uusapan natin tungkol po dito sa bagong memorandum o executive order po yan, na yung pong tungkol sa mga eskwela na pinalilinis po yung mga classroom. Opo, sang-ayon tayo doon sa ibang bagay, pero hindi po ako sang-ayon doon po sa mga gamit sa eskwela o gamit ng mga bata para sila po ay matuto at pinatatanggal na, ay siguro panapanahon after 6 years kapag magbago na po yung sekretary ng edukasyon, baka ipabalikan ba nga yan, At yung pong ating kaibigan dyan po sa lugar ng Camarinesor, sa kasalukuyan ay nandiyan po sa Uwas Albay. Ito pong si Mr. si Chief Jun Osorio, na tila kanina ay may pinorward sa atin, na ang pinorward niya po ay ang tungkol doon sa sasakyan na nabangga dyan po sa lugar ng Uwas Albay. Ay talaga po yung iyong van tuping-tupi at ang nakabangga po yung isang bus naman na biyaheng Albay galing po dito sa Metro Manila. So, hindi na malaman yung sakay nung van kung ano na nangyari. Talagang hindi na maintindihan ang hitsura. At actually, yung po mga nagmamaniho, malapit po talaga sa disgrasya. Kaya yung pong mga nagmamaniho na minsan umiinom, minsan nagdodroga pa, ay napaka-delikado po talaga yan dahil katulad nung pinadala sa atin na naganap na aksidente dyan sa lugar, kawawak. Talagang as in tuping-tupi yung pong van At nalaglag pa po doon sa kanal at naitapon pa doon sa kanal. So, dapat talaga maging maingat po ang ating mga driver. So, ako po ay minsan na po tayong humawak ng manibila, talagang naranasan kung ano po yung disgrasya na maaaring mangyari kapag ang isang driver
wala sa mood, kapag ang isang driver nakakainom, lalong-lalo na po kung ang isang driver ay nakakadroga pa. So, sana yung mga driver po natin lagi ingat-ingat po tayo. Oh, yung pong ano pala natin, kumusta na pa kaya yung ano natin diyan sa lugar ng Baguio, Opo, si Manoy Errol Dakami at talagang sa kasalukuyan ay hindi pa natin ay papadala yung certification. Opo, pero wag po kayong mag-alala at maipapadala rin natin, Opo, so yung po palang naalala ko yung pong ating mga yung ating mga kasamahan na tila hindi nagpaparamdam. Sana magparamdam kayo kasi dahil kapag kayo po ay hindi magparamdam ay tila malapit na po ang December. So baka hindi na po kayo magkaroon po ng panibagong ID, Opo, kasi kung ini-issuean po kayo ng ID tapos hindi naman po kayo nagpapangsyon, inaantay nyo lang pong matapos po yung taon para magkaroon uli kayo ng bagong ID, ay hindi na po pwede yan, So, doon po sa ating mga kaibigan, Opo, doon po sa ating mga kaibigan, panawagan po na bukas pangalawa, baka hindi na po kayo ma-issuehan ng ID, Okay, so ang oras po natin ay ganap na pong alas 9:53 ng gabi. So malapit na po tayo magtapos, Opo, kanong isang araw, nag-birthday po ang puting Mayor Edwin Olivares. At bukas or ngayon, ay palagay ko bukas, ito pong head ng City Tourism Office at Officer in Charge ng Public Information Office of the City of Parañaque sa katauhan po nung ating talagang bus na ito pong si Sir Mil Alipoon ay tila birthday bukas. So ngayon pa lang po binabati na po namin kayo ng happy birthday. Opo, so Opo, sino pa ba yung ating kasamahan na tila nag-celebrate din ng birthday, So, regards ko po kayo. Okay, so malapit na po tayo magtapos, Mr. Chairman. Yung po palang ating mga kasama diyan po sa lugar ng Rizal, regards ko po kayo. At ganun din po diyan po sa ating sa lugar ng Tigaon, Camarinesor. At ito pong si Mayor Cheque Puentevilla at saka ito pong congressman na si Congressman Arnie Puentevilla, regards po natin. At siyempre ang ating pong mga kamag-anakan dyan po sa lugar ng San Miguel, Tigaon, Camarinesor. At ito pong kapitan na ito pong si Oscar Silo yan po sa San Miguel, Tigaon, Camarinesor. Kumusta na po kayo? Opo, so sana po at dito po sa Metro Manila talagang malakas po ang ulan ngayong gabi. Opo, so batid po natin na may mga mababang lugar. Ingat-ingat po kayo dahil sa oras na sabi ko nga po kapag tayo po ay na-disgrasya, nako, sira na po yung motor nyo, may gas-gas pa po kayo, ay nako, talaga naman perwisyo ang nangyayari. At yung po palang bagong substation commander dyan po sa substation 3 na ito pong si Sir Efren, si Police Captain Efren Cales, sa kasalukuyan po ay nandyan na po sa lugar ng Santo Niño. Hawak niya po ang Santo Niño, Dungalo, La Huerta at Barangay Vitales. So 4 na barangay yan. So good luck po. Ito pong si Police Captain Efren Cales. At kahapon tayo po ay na-interview po natin kahapon yung pong Maritime Police sa katauhan po ni Police Executive Sergeant Master na ito pong si Police Executive Sergeant na si
passes naman. Ano? So, regards ko po kayo dyan po sa Maritime. Ayan. So, tayo po ay malapit na po magtapos. At ngayon po ay Martes, August 22, 2023. At inaabangan po yung laban ng FIBA po dyan po sa Philippine Sport Arena, dyan po sa lugar ng Bulacan, dyan po sa Bukawi, na talaga naman by Friday ginawa pong holiday ng ating Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para mabigyan ng daan ang gaganaping event dyan po sa nasabing Sport Arena naman. Okay, doon po sa atin mga kaibigan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Gaspar Latam, na nagsasabing sa umaga, sa tanghali, maging sa gabi, tayo magkakasama-sama dito po sa ating programang Manibela ng Masa on the Go. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless us all. Bye-bye.